Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, isang linggo bago natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Kaya ang ating mga pagbasa ay naghahanda sa atin para sa dakilang kapistahan na iyon. At sa Ebanghelyo, sinimulan ito sa pamamagitan ng usapan ng mga tao. Pinag-uusapan nila ang napakagandang mga palamuti na nandoroon sa templo. Humahanga sila. Sobrang napakaganda ang templo. Sobrang napakaganda ang simbahan. Pero sa lahat ng kagandahan na ito, ang sinabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Katotohanan ng buhay ng tao. Darating at darating ang oras. Magwawakas din at magtatapos din ang lahat sa atin. Yung ating kabataan, darating ang panahon, darating din yung tinatawag na pagtanda. Yung kagandahan na iniingat-ingatan mo, na halos pinipigilan mo ang pagkulubot ng iyong mukha. Kahit na anong gawin mo, darating at darating ang oras, lalabas din ang kulubot. Tatanda ka rin. Tatanda rin tayong lahat. Yung damit mo na binili mo sa Green Hills na napakaganda, darating at darating ang oras, ilalagay mo rin sa baol at masisira din. Lahat ng pinakaiingat-ingatan natin at itinuturing nating mahalaga sa buhay natin ngayon, darating ang oras, mawawalan din ng halaga. Yung posisyon, yung karangalan, yung kayamanan, yung katanyagan na pinakaiingat-ingatan natin ngayon, darating ang oras, mawawala din lahat. Ito ang napakagandang paalaala ng ating Ebanghelyo. Magtatapos, magwawakas din ang lahat sa atin. Kung ito ang katotohanan ng buhay, ano ang mas dapat nating pahalagahan at bigyang importansya sa buhay? Ang mga bagay na lumilipas, ang mga bagay na alam nating magwawakas, o baka naman ngayon na ang panahon para gumising, para idilat ang mga mata at bigyang importansya ang mga bagay na makadiyos. Ngayon na ang tamang pagkakataon upang simulan na talikuran ang masamang gawa at magsikap gumawa ng mabuti ng kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Upang kapag dumating ang oras na tayo ay haharap sa Diyos para tayo ay hatulan, matagpuan tayong karapat-dapat. At tandaan natin, mga kapatid,
sa pagharap natin sa Diyos sa paghuhukom. Ang hahanapin niya sa atin ay hindi yung magagandang damit na naimpok natin at naitago sa baol. Sa pagharap natin sa Diyos, hindi niya tatanungin ilan ang medalya, ilan ang accomplishments mo, ilan ang naging bank account mo sa napakaraming bangko, ilan ang naging mga kayamanan at ari-arian na mayroon ka. Hindi po iyon ang hahanapin ng Diyos sa pagharap natin sa Kanya. Ano ang hahanapin niya sa atin? Ang mabubuting gawa na ibinigay natin, ipinakita, ipinaranas sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. Mga kapatid, ngayon linggong ito ay ipinagdiriwang natin at binibigyang importansya ang tinatawag na Pandaigdigang Linggo ng Mahihirap. Ito ay itinalaga ng ating dating minahal na Santo Papa Pope Francis. Inilaan niya ang linggo na ito para sa mga mahihirap. Mga taong kasama natin, pero dahil mahirap, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyang importansya, hindi natin pinapahalagahan. Na dahil mahirap, diyan ka lang sa tabi, hindi ka pwedeng makisama sa amin. Dahil mahirap, ikaw ang magwalis, ikaw ang maglinis. Dahil mahirap, ito lang ang pagkain para sa iyo. Ang pagkain para sa amin, iba. Pandaigdigang araw ng mahihirap. Anuman ang ginawa ninyo sa maliliit ninyong kapatid na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Kaya iyan mga kapatid, ang hahanapin ng Diyos sa pagharap natin sa Kanya sa kamatayan. Ano ang mabuting ginawa natin sa kapwa? Paano natin sila tinulungan, minahal, pinagmalasakitan? Ilang araw pa lamang ang nakakaraan, 2 matinding bagyo ang dumaan sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo dito sa ating lugar ay hindi nagdanas ng matinding hagupit ng 2 bagyo na ito. Pero alam natin, ang nangyari sa Visayas, sa Cebu, sa Norte, matinding sinalanta ng bagyo. Marami, halos walang natirang bahay. Ang mga ari-arian na pinaghirapan sa loob ng maraming taon, isang saglit lang na walang lahat. Pati buhay, pinakamamahal na anak, magulang, nalunod, na anod. Pandaigdigang araw at linggo ng mahihirap.
papaano tayo magpapakita ng ating tulong, pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Sapat na sinasabi natin ay salamat, hindi tayo naapektuhan. Ay salamat, hindi tayo binaha. Ay salamat, hindi tayo sinalanta. Sapat na ba na magsabi ng salamat? O baka naman yung salitang salamat samahan ng tulong sa lahat ng naging biktima? At papaano tayo tutulong? Paano tayo magpapaabot ng ating bahagi ng tulong sa kanila? Si Bishop Ruperto, ang ating obispo, matapos makita ang laki ng pinsala na dulot ng mga bagyong ito, ay nagsabi, itong linggong ito, ilalaan natin para sa pagninilay, pananalangin, at konkretong aksyon para makatulong sa mga nangangailangan. Sabi niya, magsa-second collection tayo sa lahat ng misa, sa lahat ng simbahan, sa buong Diocese of Antipolo. At ito yung malinaw na ibibigay nating tulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. At nawa, maging bukas palad tayo sa panawagan na ito. Kung hindi ka naman naniniwala at sumasang-ayon sa panawagan na ito, meron kang sariling pamamaraan kung papaano ka makakatulong, di ba? Ang importante, ano ang tulong na maaari kong ibigay sa aking kapwa, lalo na ngayon na marami sa mga kapatid ang nangangailangan. Sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, hindi dapat yung ako ang dapat mangibabaw. Hindi dapat yung sarili ang mas pahahalagahan. Sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagkakataon, ang ikabubuti ng kapwa nangangailangan ang dapat mangibabaw. At iyon sana ang makita nating pangangailangan. Amen.